Measure 2 inches on the top, then line with straight line. That is our border line. From the side, going to center 8.5. That will be our center line point. And from there, going down, length measurement sa crotch. Tapos, pababa yung length sa pants. Measure tayo ng length sa pants. Same marking din sa gilid, bawat gilid para makagawa na tayo ng straight line. From crotch line to length line, kunin natin yung gitna, tapos taas tayo ng 1 1/2. Tapos mark natin siya for knee line. Doon din sa kabila. Connect na natin ng roller, yung L roller, para makita na natin yung mga lines. Doon tayo mag-base sa center para balance yung side by side ng mga sukat natin sa may paa, sa hips, sa knee, saka yung sa may waistline. 8.5 na center. Same din doon sa hip line, sa knee line at saka sa length line. Yung hip line, yun ang kinukuha natin sa may crotch. Lahat nating ginagamit na measurement dito ay inches. Hindi tayo nagagamit ng centimeter. Inches tayo. Kunin natin yung 1/4 measurement sa waistline. Yun ang gamitin natin kasi one side lang tayo. Tapos yung center line sa taas, forward tayo ng 1/2 inch. Doon natin ilipat ang center line sa waistline. Yung 1/4 na waistline, dagdagan natin yun yung 3/4 para sa allowance. Sa hip, 1/4 measurement sa hips. Gamitin natin yung center line. Tapos forward tayo ng 1 1/2 sa front. Tapos sa likod, 3.5. Sa knee, 1/2 ng knee measurement. Tapos 1 inch forward and sa kabila 1 inch backward. Para sa front and back line. Sa bottom, ganun din. Gamit tayo ng center line, 1/2 sa bottom line, tapos 1 inch forward, 1 inch backward. Tapos connect na natin ng lines para makita na natin yung front at saka back pattern. Yung nasa loob na line, yun ang front pattern. Yung sa labas, yun ang back. Sa hip line, saka sa knee line, connect natin siya with hip curve. Una natin i-connect yung sa likod, tapos yung sa harap. Tapos dito sa kabila, ganyan siya pagka-connect. Tapos sa may likuran na part, from hip line, baba tayo ng 1 1/2. Doon natin isukat yung thigh, yung sa circumference, i-add na lang natin. Tapos yung thighs plus 2 inches para sa mga allowance. Tapos markings tayo doon para sa back pattern natin sa hips. Sa pag-connect, baliktad natin yung hip curve para makuha natin yung magandang hubog doon sa may puwitan. Hindi siya maglalaylay. Tapos sa may waistline, hip curve pa rin ang gamit natin doon sa tungo sa taas sa may waistline. Yan sa harap. Tapos sa may crotch, baliktad natin yung hip curve. Tapos yung lalim niyang 1 1/2. Doon din sa taas, 1 1/2 din yung sukat. Tapos i-connect natin siya ng French curve. Sa waistline, taas tayo ng 1/4. Din sa hips, 1/2. Tapos connect natin ng hip curve. Sa back, yung sa may crotch line, taas tayo ng 1 1/2. Tapos sa side, continue na to sa thigh patungo sa waistline. From side, 1/2 measurement sa waistline plus 3. Kasi yung 1/2 sa side allowance, yung 1 inch sa dart,
yung 1 and 1/2 para sa gitna sa likod sa may bandang crotch. Tapos connect natin ng roller. Tapos usog tayo ng 1/2 inch sa may hip line. Tapos sa taas yung 1 and 1/2 na allowance. Tapos connect natin with roller. Doon na yung markings na daanan sa tahi. Tapos yung 3 and a half na allowance sa crotch yung doon din sa taas 3 and a half. Tapos i-curve na natin siya ng French curve para sa magandang hubog sa may likod. Kasi mas malalim sa likod. Kaya 3 and a half tapos 1 and a half lang sa harap. Yung nasa loob na linya, yun ang front. Tapos yung nasa labas na linya, yun ang back. Pero doon sa may crotch, yung nasa labas, yun ang sa front. Tapos ang nasa likod, yun ang sa back pattern. Tapos doon sa taas, yung nasa baba, ang front. Tapos sa likod, yung nasa taas. Tapos bago natin i-cut, dapat i-review muna natin yung mga sukat. Lalo na sa may crotch kung tama plus allowance. I-less natin yung 1 inch sa harap at 1 inch sa likod na waistband para sa waistline.